Go. Up in the sky. It's a bird. No! It's a plane. No! It's a flying kubo. What? Lipat bahay yarn? Sobrang na-amaze ako. Hindi ko po inaakala na makakakita ako nung lumilipad na bahay. Paanong sa kalangitan may kubong nag-up, up and away? Karoon pa mo kita flying house, ha? Oh my God! Napanood nyo na ba ang animated movie na Up? Kung saan ang isang bahay inilipad ng sandamakmak na lobo. Katulad ng nangyari sa Bukidnon, kung saan ang isang kubo naman tinangay ng parachute. Bago pa lumipad ang inyong isipan, lumipad na ang aming team sa Malitbog, Bukidnon, kung saan namataan ang flying kubo. At dito, nakilala nila ang nagsilbing piloto ng kubong nag-feeling eroplano, si Ronnie, isang paraglider. Okay guys, let's go! Paragliding, usana ka extreme sports na gawa sa tila, may mga lines at saka harness equipment. Yun ang magamit nato para sa paglupad. Ito pong paragliding, pangtanggal stress din kasi pag makalipad parang mawala yung pagod mo. Yung 2018, yung ginawa ko, yung kabaong, Halloween costume pala yun. At para mas maging exciting pa ang kanyang pag-paraglide, Ang naisip ko yung bahay lang kasi madali lang gawin, maganda tingnan kaiba. Paano mo gagawin yun na mabigat yung bahay na yun na ililipad niya? Excited ma'am na may kaba rin. pero para lumipad ang kubo, dapat gawa ito sa magaang material. Kaya sa halip na nipa, kahoy o kawayan, ang ginamit ni Ronnie sa pagbuo nito, styrofoam. Sobrang gaan lang yun, mga 3 to 4 kilos lang. Papintahan lang, mabuka siyang bahay kubo. Sobrang dali siya manobrahin. Madali lang ako makagalaw sa taas. Ito ang ginawa niyang entry sa pinakaunang paragliding event sa Malitbog, ang Paragliding National Accuracy and Fun Fly. Isang step na rin kung paano namin i-boost yung tourism ng munisipyo. Lumaban si Ronnie sa Fun Fly category kung saan ang mga kasaling paraglider hindi lang basta lilipad, dapat meron ding gimmick. We also have the special category costume competition. Confident na ako ang mananalo. Alam ko na yun, paglabas ko, sobrang appreciate sa mga tao. Ang mga nakalaban ni Ronnie, may kanya-kanya ring paandar. May isa na excited ng magpasko, nagpalipad ng giant parol. Tao is not thinking. Ang pambato naman ng iba, cartoon characters, gaya ni Pikachu, at ni Super Mario. Nung si Ronnie na ang magpapakitang gilas, Kinakabahan ako ng konti kasi pag hindi yun makalipad, sa puno ako makapunta. hanggang sa lumipad na sa himpapawid ang kanyang flying kubo. Nagsisigawan yung mga tao pag take off ko, ang dami. Karoon pa mo kita flying house, ha? Oh my God! Nangyari din! Sobrang happy ko kasi napalipad ko yung bahay. Sa huli, ang flying kubo ni Ronnie ang itinanghal na kampyon sa Fun Fly category. Nakatanggap ako ng cash prize, 7,000 at saka trophy. Nakabayad pa kami sa kurente. Yung pangbaon, pang grocery, laking tulong na yun sa amin. Yo, let's go! Nakangiti siya. Alam namin masaya siya. Susuportahan ko na lang siya ng buong buo. Mga Paps, I love you! Pag andoon ka na sa area, ma'am, parang lahat problema mo, mawagtag. Basta sobrang enjoy doon, ma'am, sa taas.
For other viewers who would like to have an experience, dapat muna magkaroon ng proper training to make sure na your body is physically fit, mentally equipped, and then presence of mind. Bahay namin, maliit lang. Pero, lumilipad ito. Karon pa mo kitang flying house, ha? Sabi nga sa laro ng mga bata, Pomelo 1, igalawang katawan. Pomelo 2, tikman ang napapanahong citrus fruit na sagana sa Mindanao. Juicy at panalong pomelo! Pomelo 1, sa tamis-asim, tiyak kikiligin ang iyong katawan. Pomelo 2, patok, ipang negosyo. Pomelo 3, citrusy at rich in vitamin C. Suha o lukban sa mga Taga-Luzon. Buungon naman ang tawag ng mga Bisaya. Mas kilala ng publiko sa tawag na pomelo. Sa ere ng Mlang sa Cotabato, makikitang hile-hilera ang mga punong ito. Parang mga Christmas tree sa dami ng bungang pomelo. Ang 24 na ektaryang farm na ito, pagmamay-ari ni Sheba. Nag-umpisa po ako noong 2003 bilang buy and sell ng prutas. Nag-venture po ako sa pomelo talaga. Mga year 2009 po nung nakabili ako ng lupa sa Mlang. Nagsimula lang daw noon sa 1,000 na puno ng pomelo ang kanilang farm hanggang naging mahigit 5,000 na ito ngayon. Kung mamumungan, maabot siya ng mga 100 tons. Kumpara raw kasi sa ibang prutas, ang puno ng pomelo hindi maselan. Bunuhan, daligid sa madako at sa 7 months, pwede na kapabunga. At dahil nasa 2 hanggang 5 metro lang ang taas ng mga puno, ang mga bunga abot kamay. Kaya mano-mano lang itong pinipitas ni Noli. Habang yung mga nasa itaas naman, sinusungkit ng kawayang kinabitan ng net na kung tawagin, sibot. Yung dulo niyan is ready-made na po. Para malaman kung hinog na ang pomelo, ang kanilang palatandaan, kulay ng balat nito. Murag kulay dilaw na. Pwede na pitasin. Pwede na. Iwas ta sa maulog. Kaya maulog, ma-reject ng good share. Ito yung class A. Iwalay namin. Ang pagkakaiba sa class A at sa kasi yung balat lang. 3 klase ng pomelo ang naaani sa farm ni Sheba. Ang pinakamalaki, yung tinatawag nilang oversized, ang timbang 900 grams pataas. 400 to 500 grams naman ang bigat ng tinatawag nilang senyorita. Pero wag nyo raw ismulin yung pomelo na tinatawag naman nilang piwi. Bagamat nasa 200 grams lang ang timbang nito, pamatay naman daw sa tamis. Pag maliit po, malalasa mo talaga yung sarap, yung tamis, yung juicy ng isang pomelo. Hindi na po namin ginalagyan ng asin. Nung una, naging maasim daw ang takbo ng business ni Sheba. Kaya lang kaming mabuhay ng kinikita namin noon. Kailangan mo maghigpit talaga para lang masustain mo lahat yung gastusin. Pero ang kanyang sakripisyo, kalaunan, nagbunga. Dahil sa katas ng pomelo, si Sheba nakapagpundar ng mga farm. Huwag mo sisirain yung tiwala ng tao kasi mahirap daw po maibalik. Dito naman sa Banquerohan Market sa Davao City, kumpul-kumpul at bundok-bundok ang ibinibentang pomelo. Pomelo! Bili na kayo dyan! Pomelo! Mula 70 to 90 pesos kada kilo. Napaka-juicy at saka matamis po. Si Gloria, mahigit 1 dekada nang nagbebenta ng pomelo. Kaya sa isang tingin pa lang daw at konting himas sa prutas, alam na niya kung matamis ito. Walang problema ang pangit ang balat pero mabigat siya. Yun talaga ang maganda. Juicy. Huwag yung magpilit tayo ng makikinis tapos magaan naman. Walang juice yun. Ang mga ibinibenta niyang pomelo, madalas daw pinapakyaw ng mga turista na nakabox. Malakas naman, siguro abot siya ng mga 50 boxes.
per week. 70 to 90 per kilo. Pero para sa mga customer na nangangasim na sa pomelo, nagbebenta rin sila ng nakabalat para pwede nang ngasabin agad-agad. Dahil lang sa pagtitinda namin ng pomelo, meron na po akong isang engineer, medtech, EMT, at saka yung RT. Ang Mindanao ay nagpo-produce ng more than 20,000 metric tons per year. Bale, ito po ay nagko-contribute na 72% of the Philippine production on pomelo po. Matamis po ang pomelo na pinoproduce ng Mindanao region sa klase ng lupa na meron. Yung klima at yung fertile na soil ay napakamainam po para sa production ng pomelo. At hindi lang daw laman ng pomelo ang may pakinabang, pati na rin balat. Katunayan, ang mga single mom na kasapi ng isang organisasyon sa bayan ng Mlang, ginagawa itong candy at jam. So, hugasan natin ng mabuti at saka balatan. Ito po yung gawin natin candy, yung balat na nasa second layer. Prepare po tayo ng tubig at lagyan din ng asin. Para mawala naman ang pakla at pait ng balat. Sunod nila itong ibinabad sa soft drinks. At saka isinalin sa kawali. Pagkatapos, nilagyan ng asukal. Pag makaramelize na yung sugar, pwede na natin lagyan ng evap milk. Kaon na yun! Sarap! Ang benta nila rito, 25 pesos kada garapon. Not too sweet. Yung texture niya parang gummy bear. Di mo akalain na balat ng isang pomelo. Ang pomelo, ginagawa rin palang palaman, pomelo jam. Ang binalatang pomelo, dinurog sa blender. Isang cup na sugar, 1:1 po tayo. Iniluto sa mainit na kawali. Uukayin po namin ito ng 10 minutes. Para hindi masunog, walang tigil dapat ang paghalo. Naging sticky na siya. Pwede na natin ilagay sa tinapay. 100 pesos ito kada garapon. Fresh ang strawberry jam. Mabilis din siya matunaw sa lalamunan. Ito po ay nakakatulong sa pag-aaral ng aming mga anak at sa kailangan namin pang-araw-araw. Yung pinaka-importanteng makukuha po natin na sustansya dito ay yung vitamin C. Punong-puno po ito ng antioxidant properties sa tumutulong para labanan po ng katawan yung impeksyon. Sa dami ng benepisyo at negosyo na pwedeng mamunga mula sa Pomelo 1, Pomelo Melo 1, tsak na hindi sasakit ang inyong ulo! Dinarayo ngayon ang kumukulong kawa ng langis na di umano kahit ipahid pa sa katawan, hindi nakakapasok. Kung hindi, nagpapagaling pa raw ng mga karamdaman. Sa liblib na barangay na ito sa Lopez Haina, Misamis Occidental, may inilulutong misyon ang lalaking ito. Ang mapagaling ang mga may sakit at ang kinakasangkapan niya sa panggagamot nasa isang malaking kawa. Dito kasi idinadampi ng mga dumadayong pasyente ang kanilang mga kamay. Si Sara, ang tapang nito, Sara, Sige, ano magkagot ka? Kunting init lang tapos naghalo yung lamig. Magaan yung katawan ko. Pag anak ko, init na anak ko na dayon. Kakulang ko napasok. Ang mga sakit na di umano kaya raw niyang gamutin, mga sugat,
pilay, at kahit pa mga sakit sa bato at mayoma. Kumusta man, sakit pa, wala. Gay, sakit pa, di na. Ang kinaroroonan ng di umano manggagamot malayo sa kabihasnan bago ito marating, malubak at makitid ang daan. Naaktuhan ng aming team ang gamutan nitong Biyernes kung kailan daw pinakamarami ang dumadayo para lang magpagamot sa tinatawag nila si tatay. Kung malayo man, kung ikaw hugot na pagtuo, madool ra. Pisag dool, ma'am, kung wala kay pagtuo, layo na, ma'am. Asa ta magaling, Loy? Ilang oras bago magsimula ang ritual, inihanda muna ni tatay ang pakukuluan niyang langis o lana. Ang kanyang gagamitin, 6 na bugtong o nyog. Nandun ang tinatawag na bisa ng para sa paggamot. Ang laman ng nyog, ginadgad at piniga hanggang lumabas ang gata. Di po na mahimong lana kung walay tubig. Pinakuluan niya ito. Sa langis ng nyog. Dito sa bisa ng langis. May inihulog din siya ritong papel. Buhat na sa Diyos. Ang proseso ng paglalana, kalimitang inaabot ng 5 oras. Habang hinihintay ni tatay na maluto ang lana, isa-isa nang dumating ang kanyang mga pasyente. Tiil na ko, rapat panhugon, kani akong mata, di kakita, sabiti ko nun eh. Ang tiga Valencia Bukidnon na si Sammy, kahit na sumasakit ang paa at balakang, hindi raw nagdalawang isip na idampi ang mga kamay sa lana ni tatay kahit pa kumukulo-kulo ito. Tatay! Ha? Hindi. Sa kabila nito, si Sammy hindi raw napaso. Wala. Okay man, wala mang nangyari sa akin. Ang langis, agad niyang ipinahid. Dami na akong napuntahan, wala mang nangyari. Dito ako nakatingin kay tatay, gumaan. Si Evelyn naman, makailang beses nang bumalik kay tatay mula nung nagkasugat ang kanyang paa nito lang Enero. Ubag kaayo, niagas ang daghan kaing tubig. Yung adto mi sa dermatologist, ayon. Ingon lang nga allergy. Matapos ang pagdampi ng kanyang mga kamay sa kawa at pagpahid ng langis sa kanyang paa, ang sugat na hindi raw magamot-gamot ng mga doktor, di umano, napagaling ng manggagamot. Mura o mga tindit, ana gyud siya. Kadaghan sa doktor nga ako ang naanhaan. Siya ra gyud ug ang labang makagagaho mo ay nakaayo sa akong balatian. Gawa ng laboratorio like biopsy para malaman talaga namin kung ano yung klase or kondisyon ng sugat. Better po na lumapit sa pinakamalapit na hospital para po di na lumala. Si Lani naman, umaasa na maigagalaw ang ibabang bahagi ng kanyang katawan na naparalisa matapos maaksidente sa motor noong 2021. Ang sabi sa doktor, kaning wala sila kasabot sa ako ang sakit. Then, pagtanaw ni doktor, kaya ingon man siya nga, ma'am, ginahanglan ka nga operahan. Ang ako dang dire, spinal cord. Nya, dok, pila po'y mahurot na ako, dok. 500 to 1 million. Kaya ang naging takbuhan nilang pamilya, si tatay, na hindi raw nagpapabayad sa tuwing siya'y nanggagamot. Si Lani, 4 na beses na raw nasubukang idampi ang kanyang mga kamay sa kumukulong kawa. Ako kaya kung hindi ka naghan kay. Balik daw na balik ka. Pwede tayo? Kaya magduha-duha ka, mapasok ka. Init siya gamay, pero dili man makapasok. Hanggang sa si Lani, himala raw na nakakapaglakad kahit hindi nagpa-opera. Naayod ko sa pagtambal kaniya. Kay kung wala pa gyud si tatay, balo naglubog na siguro ko karon. Wala man jud ko ya mo ikabayad og pa doktor ma. Pwedeng may nabali sa balakang niya, pwedeng meron din nabali sa legs or sa hita, and that can cause na hindi makalakad yung pasyente. Generally speaking, kasi yung mga buto naman natin gagaling at gagaling talaga sila, no? Kahit mabali yan.
Dahil daw napagaling din ng tinatawag nilang tatay ang sakit ng kanyang ama, dito rin inilapit ni Sarah ang sakit niya sa bato at myoma. Focus talaga yung pangnanalig namin sa Diyos. Hinahinaw kami sa langis. Kumukulo, hindi naman ako napapaso. Unti-unti siyang okay na siya. Sabi ng doktor, saan ka ba pumunta ng bakit nawala yung myoma? Ang sabi ko pumunta ako sa manggagamot na tinulungan ako. Kung wala si tatay, ma'am, di wala na ako ngayon. O malaking utang na loob ang buhay ko sa kanya. Maraming rason dito kung bakit lumiliit o nawawala ng pusa yung myoma. Yung pagbaba ng level ng hormones ng isang babae. Pwedeng magkaroon ng degeneration yung myoma. Ang bahay ng manggagamot, hindi lang bukas para sa mga gustong bumisita na pasyente. Meron din ditong mga kwarto na nakalaan para sa mga nangangailangan ng matagalang gamutan. Pasyente ma'am, lagyo manggod. Mabugat sila umuli kay magsakay pa man. Pahidaon ko na lang. Gaya ni Marcelina na 3 araw nang naka-admit sa bahay ni tatay. Bumiyahe pa raw siya ng 7 oras mula Liloy, Zamboanga del Norte para mapagamot ang naimpeksyon niyang mata. Naglubo lang ko og mais do din. Murag na ako yung nabasian ba nga, murag na tugpa ba nga may kayo. Tapdas anak ba Kaya pag mata na ko, ni pula kay tanan. Malamang nagkakaroon tayo ng fungal infection. Pag hindi yan naagapan ng maaga, pwede siyang magkaroon ng corneal scar na hindi na magagamot. Huwag ka mag-self-medicate. Hindi gaya ng sa ospital na may babayarang bill. Dito, libre raw. Siya makaon ako, maupoy makaon sa pasyente. Gani ko musugot nga magbalit og ilag bugas o isda. Kaya daghan akong nadawat na grasya dire, ipakaon po na ako sa ila. Tubong Agusan del Sur daw talaga si tatay. Binata pa lang, nadiskubre na raw niya ang kakayahan niyang makapanggamot. Ang sabi sa ating Panginoon, tatawag ka kay sagutin kita. Panghingi kay bigyan kita. Pangatok, buksan kita. Kaya nga ito ang ginagamit ko habang ako maggamot sa tao. Hanggang taong 2013, may isa raw pasyenteng tiga-Misamis na humingi sa kanya ng tulong. Dumating ako sa bahay nila. Sabi pa mga anak, hindi makatayo si tatay. Pinupok mo ang pa. Tay, ikilos mo ang iyong pa. Tinaas niya. Left and right. Ang kamay, left and right din. Pero hindi raw lahat ng idinadampi ang mga kamay sa kumukulong langis. Kinakaya agad ang init nito. Si Marisa, unang beses pa lang ditong nagpagamot. Punta po ako dito kasi gusto ko magpakatulong ni tatay kasi may naramdaman po ako sa aking kamay, yung paninigas. Pero nung ilulublob na sana ni Marisa ang kanyang mga kamay sa kawa, bigla siyang napaso. Si Marisa, kinausap ng manggagamot. At nung muli niyang idinampi sa kumukulong lana ang kanyang mga kamay, Siguro parang mainit. Tapos hindi naman ako napaso. Magaan na po ang pakiramdam, ma'am. Assuming na totoong sobrang init noon, ang possible reason for that is dahil saglit lang yung exposure sa mainit na liquid. Kapag saglit lang yon, magkakaroon ng parang vapor layer doon sa pagitan ng balat tsaka doon sa mainit na liquid. Kaya hindi magkakaroon ng chance na magkaroon ng burn. Yung balat sa palad natin ay may kaunting kalyo, mas makapal. So medyo mas resistant yun sa injury. Kapag dinampi mo lang ng saglit, mas bahagya yun. The other possibility is baka yung liquid na ginamit ay mababa yung boiling point. Regardless of the substance na kumukulo. No? Siyempre, the risk of exposing yung skin dun sa any material na sobrang init, there's the risk of burn. Pasagdan na to na ma'am, kanang dili mo to, kaya nga atong tudlo ma'am magtupong. Hindi nila kayang ma-access ang healthcare system dahil sila po ay nasa malalayong lugar. Sa mga liblib-liblib, may outreach. So, nagbibigay sila, merong medical missions. Yung Misamis Occidental Provincial Hospital, libre ang check-up, libre ang meds, libre ang mga laboratories. Kung kaya man po nila ma-access, wala rin pong mga gamot, kulang sa tao, kulang sa pasilidad. Mainit man daw siya sa mata ng mga hindi naniniwala para kay tatay hanggang hindi abot kaya ang pagpapagamot sa mga ospital ang magiging sandigan ng ilan nating mga kababayan. Ang naglalagablab niyang kawa at malalim nilang pananampalataya sa kanya at sa ama. Magpadayon ko ma'am, mintras tanto nga makalihok pa ko. Malipay kong dako nga makatabang ko sa isang kataon ako.
maging maliban na lang sa pag-aasawa, lalo pa kung ang kahati mo sa puso ni Mister, sarili mong kapatid. Katulad ng nangyari sa magkapatid na ito mula Tagbina sa Surigao del Sur na sa ilalim ng iisang bubong kasamang naninirahan ang iisang lalaki. Mula pagkabata, sanggang dikit na ang magkapatid na Richela at Lynette. Tumigsa pa, maligo, niya na makasagol nga bata, niya kuan si awayon, niya mulaban ko. Hanggang sa bumuo na sila ng sariling pamilya, hindi pa rin sila mapaghiwalay. Sina Richela at Lynette kasi magkasama pa rin sa iisang bahay. Hating kapatid sa mga gawain. Puli-puli na migluto sa akong manghod. Pati na sa iisang lalaki. Sina Richela at Lynette kasi naghahati sa pagmamahal ni Tonton. Kidyol, tagtulo ka gabi Lunes kang Gingging, antod sa Merkules, Ahibis, kang Linit, antod sa Sabado. Si Tonton kasi hindi lang minahal si Richela, kundi pati na ang kanyang hipag na si Lynette. Magkapatid, magkahati, magkaribal. Tingal na ako magulang nga kinsa daw amahan sa akong iburos. Nga di man jud ko magsaba sa iya. Ako mismo hang tugan. Tungod sa akong kalagot, kuha na gud kog sundang kay magsamtok sa akong nauna ba akong patio na lang akong isuon. Sa kubong ito sa Tagbina, Surigao del Sur, nakatira sina Richela at Lynette kasama ang iisa nilang mister na si Tonton at ang 14 na anak ni Tonton sa kanilang dalawa. 8 sa mga ito kay Richela, 6 naman kay Lynette. Sa laki ng kanilang pamilya, sa tuwing sila'y kakain, 4 na kilong bigas ang kailangan nilang isaing. Among sudan, nukos. Dili. Lili ni kasunod diri asa isa ka pang-anan. Dahil hindi kasya sa sahig na nagsisilbi na rin nilang lamesa ang ilan sa kanilang mga anak sa kwarto na kumakain. Inani among porma mga kada adlaw. Sa sahig na rin sila natutulog. Ako diri ko matulog, akong manghod dira si Alberto diri uban magduyan diri ning matulog, manghilak ang uban kay nay katulgan. Di na magkakuan lagi kay ut na kaayo. Sige nagbagulbol, sige nagkuan akong bana nga tidang gamay kaayo nga balay. At para naman daw walang magsiselos kung kanino tatabi si Tonton sa pagtulog, meron silang sinusunod na schedule. Kidyol, tagtulo ka gabi Lunes kang Gingging, antod sa Merkules, Ahibis, kang Linit, antod sa Sabado. Pero bakit humantong sa ganito ang kanilang sitwasyon? Taong 2003 nung nag-cruise ang landas ni Tonton at Richela sa isang sayawan sa Agusan. Ito na pong sayawan sa amoa, nayawan na pud mi siya. Kita na ko na siya sa dapli ra sa kuan ba sa tindahan. Nya siya kuan kaning duha ka uyab patungan siya. Basta ang mga bae nga maduol mong gud sa kuagot, sila po'y manguyab sa kuapod. Pero sa mga babae raw na naroon nung gabing yon, nabighani raw talaga si Tonton kay Richela. Gwapa niya, dimpulan. Pag human sa sayawan, nangyab siya sa kuha. Wa pa dahil na ko siya gisugot. Pero misteryoso talaga ang pag-ibig dahil si Richela, hindi man niya ginusto nung una, nahulog din ang loob kay Tonton. Nakaangay ko kay buutan siya. Kuan nindot siya mo istorya, baka na makilig ko sa iyang mga kuan istorya. Hanggang naging mabilis daw ang mga pangyayari. Sina Tonton at Richela nagtanan. Gingging ako nang gidala diri sa mga San Rafael. Dito mi sa bukiran jud kay nila. Tungwa mi naglisod pa ato. Malipayon kay mi naguban. Hanggang nagkaroon sila ng anak. At para may katuwang sa pag-aalaga sa kanilang sanggol, pinatira ni Richela sa bahay nila ang nakababata niyang kapatid na si Lynette. Nagbantay na ko sa iyang anak pagpanganak niya. Bilang ate, lagi raw nakabantay si Richela kay Lynette. Kaya ganun na lang daw ang kanyang pagkadismaya nung nalaman niyang si Lynette buntis.
Ingon ko nga, kinsa may nakapaburos nimo, pagtugan sa ako. Tingalan ako magulang nga, kinsa daw amahan sa akong giburos. Nga di man jud ko magsaba sa iya. Sa kabila nito, ipinagkibit-balikat na lang daw ni Richela kung sino ang ama ng kanyang pamangkin. Pero nung ipinagbuntis na raw ni Richela ang ikatlong anak nila ni Tonton, may napansin na raw siyang kakaiba. Kuan na sila, tago-tago nag. Kuan, kung nga naunsa man mo magperminti naman mo mag-uban. Ako mismo hang tugan kang gingging. Anak kong bana nga, kanang bata, amuan ng anak si Linet. Tungod sa akong kalagot, kuha na gud kog sundang kay magsamtok sa akong nauna ba akong patyo na lang akong isuon. Sa puntong yon, nabunyag na sa tuwing umaalis pala noon si Richela para magtinda ng gulay, naging malapit sina Tonton at Lynette dahil sila ang madalas na naiiwan sa bahay. Butan siya po. Nakuha na butan niya. Hanggang si Tonton, tuluyan na raw nahulog ang loob sa kanyang hipag. Anak si Linet po, sige na good kay kagusto mo gusto mo ha. Wa man ko magustot nagkarugay, nagsige naman noon may kadikuan. Antod na buhat na ang dili mayo. Pagkaburos na ako, nagtingalan ako magulang nga kinsa daw amahan sa akong giburos. Ang hamong gitago mo. Ngunit walang lihim na hindi nabubunyag. Ako siyang ingon nga, kabaga ni Mugnawong, wa na gyud ka kapangitaglain. Kani ako apa yung bana. Grabe niya ka suko, suko niya. Laya siya. Ako po siyang giapas dito sa ilaha. Sabi mong kasuko ang amahan. Si Tonton, pinilit pa rin paamuhin si Richela. Pauli ko nila kay kuan daw kuno kaning ang bata, sige daghila takang Alberto. Nagsige pangita sa ako love gyapon ako siya. Nagistoryahan mi nga mag-ipon na lang tanin niyo. Ang among mga anak dagko na niya kanang lisod bampod og mag kuan mi lagi o nga kuan kanang dili na pud pwede magkabulag. Kay loy kay among mga anak ug among biyaan. Pantay-pantay gina sila. Wala gi palabo na ko sa ila pati akong mga anak. Wala gi palabi na ko. Mga puro gina ko na sila mga love. Yung isang concern para sa mga bata ay pwede rin nilang ulitin. Ito yung normal template ng pamilya nila. So they'll grow up as if, it's a normal thing. They might feel some shame about themselves. They have to realize it's not their fault. It's the situation where they were born and they grew up. Ang mga tao sa amo aperti yung kuana, ihingalan gana sa amo naara na yung mga baboy Nakarating sila dito dahil binubuli sila sa lugar nila kung saan sila galing. Kung sila ay nagsasuffer ng any mental or emotional suffering, that is psychological violence under Republic Act 9262. Pero kung voluntarily naman, inaccept nila yung ganitong klaseng sitwasyon, hindi sila pwedeng kasuhan for violence against women and children. Kakulangan ng pag-aalam ng mga kababaihan kung ano ang karapatan nila, lalo higit yung mga mahihirap nating kababayan na walang oportunidad na para makapag-aral formal. Akala nila yung lalaki lang ang makapagbigay ng maayos na sa kanila. Kawawa ang mga anak nila. Hindi naman niya kayang tustusan lahat yan. Gaya ng inasahan, naging masalimuot ang unang taon ng kanilang pagsasama. Utong hinay-hinay na kuan na ako si Linet na dawat. Mag-istoryahan mi, okay na mi. Dahil lumalaki na ang kanilang pamilya, sina Tonton, Richela at Lynette tulong-tulong sa paghahanap buhay. Magkakasama silang nag-harvest ng rubber, ang kabuhayan sa parteng ito ng Mindanao. Ang buhaton, kada adlaw, alundang mig alas 6 sa hapon. Pero ang kinikita nilang 5,000 pesos kada 2 linggo, kulang na kulang daw sa kanilang mga pangangailangan. Mahal pa kayong bugas, utangon na mo, tag 3,000. Di gid paigo sa mga anak. Kuan lagi, igo lagi sa kaon. Walang sobra. Para magabayan daw sina Richela, Lynette at Tonton sa komplikado nilang sitwasyon, bumisita sila sa Municipal Social Welfare and Development sa bayan ng Tagbina. Niingnan na mo ma'am nga, dili na pwede nga magbiya pa mi kang Alberto, daghan na may mga anak. Kailangan nila ng understanding at saka compassion. Meron silang pinanggagalingan na baka hindi pa natin naintindihan. Minsan ikaduha ko nga asawa ni Alberto pero ipantay ramin niya duha.
Mahal po na ako silang. Ang gusto na ako nga, malainan si Linit og balay. Lahit iya pong anak, dito po sa iya. Ako pong anak, diri po sa ako Para makatulong sa kanilang sitwasyon, nangako ang kapitan ng barangay poblasyon na magbibigay ng supplies panggawa ng kanilang kubo. Gaanta mo ng tabla para ibongbong. Marami pong salamat sa inyo ha. Bakit ka naiiyak? Lipay ka ay mo. O wala may makabot dire. Wagid may matabangi. Mahirap husgahan ang sitwasyon ni Tonton, Richela at Lynette dahil sila lang ang nakakaalam at nakakaintindi ng tila sanga-sanga nilang relasyon. Kadtong dili makadawat sa amo nga duha mi kabuk asawa. Hinaot nga dili na sila magsigpang hilabot sa amo. Wa minangayog kuan gipakaon sa mga anak sa ila. Bisan tuod ing anime, malipayon kami nga pamilya. Kailangan natin mulat tayo sa katotohanan na hindi nakadepende ang buhay ng babae sa lalaki. We can always be independent. Hindi lahat ng anghel may pakpak. Katulad ng lalaking sumaklolo sa nadaanan niyang inaatake sa puso sa Cavite. Ang traffic sa Metro Manila hindi lang nakaka-stress kundi literal na nakamamatay. Malaking balita noong 2019 ang pagkamatay ng isang pasyente na dadalhin dapat sa ospital. Pero ang sinakyan nitong ambulansya na ipit sa traffic. Kaya si Mewo panay ang busina sa takot na mangyari rin ito sa kanyang sakay. Tabi mo! Hawak. Sa likod kasi ng kanyang sasakyan, may isang matandang lalaki na umuungol. Ang lalaki kasi inatake. Emergency! Busina kami sa unahan, boss! Naatake, oh! Ngunit si Mewo, hindi driver ng ambulansya o kahit pa ng anumang ride-hailing app. Hindi rin niya kaano-ano ang nag-aagaw buhay na pasahero. Pero nakasalalay sa kanyang mga kamay at manibela kung mapapaabot niyang buhay sa ospital ang matanda. Makaintindi na emergency, ayaw tabi. Paano nga ba biglang napunta sa ganitong sitwasyon si Mewo? Emergency! Tabi mo! Si Mewo, tattoo artist. Nitong Lunes, dumayo raw siya sa Bacoor sa Cavite para sa isang racket. Hi, hello. May schedule ako noon, 7 a.m. Pagdating namin dun, sobrang sikip. Habang pinaparada ni Mewo ang kanyang sasakyan, may nakasalubong daw siyang isang matandang lalaki. Nagkatingin na kami gano'n, parang, pero hindi ko naman siya kilala. Tuloy lang si Mewo sa pakay niya sa lugar. Nakalive ako. Pagbaba ko, nung biglang, parang may kaguluhan eh. Tapos nakita ko may dalawang babae doon na nakatayo. Natake? Kadadaan lang nun ah. Kasya ba sa tricycle? Wala kang sasakyan eh. Dito na lang kaya? Alalo, atid natin. Akin na yung susi. Tabi mo dito na lang para komportable. Paglapit ko, nung nakita ko si tatay, labas na yung dila. Sabi ko, naku, delikado na to. Tara. Oh. Sige lang. Saan ba natalad? Sige. Kasi ang tanda ko sa ospital, hindi tatanggap pag wala kang pera. Oo. Emergency! Tabi mo! Makaintindi na emergency, ayaw tabi. Umiiyak
na ako kay pakiramdam ko hindi kami aabot ng ospital. Natake oh! Tabi mo! Kaya ako nagagalit doon sa mga sasakyan. Hindi man lang sila kumaliwa, kumanan, basta para silang walang naririnig. Para kay Mewo, hindi ito simpleng pagtulong. Hawak lang, hawak ka. Gusto ko kasi maisalba buhay ni tatay kasi naaalala ko yung tatay ko. Tabi mo! Lumaki si Mewo na malayo ang loob sa kanyang ama. Ang kanya raw kasing tatay Manolito nalulong sa bisyo. Simula bata kami, adik tatay ko. Talagang naglalakad na ng hubot-hubad sa barangay namin. Talagang hindi ko naramdaman yung pagkakaroon ng father figure. Kasi ultimo picture namin dalawa, wala. Dahil dito si Mewo, maagang nagbanat ng buto. Pagka-graduate ko, stop ako eh. Merong bar doon. Naghena-hena ako doon. Ang kinakapitan niya ang mga alaala ng ama kung hindi ito lulong sa droga. Nung nakaipon ako, nakabili ako ng machine. Sabi niya, subukan mo nga sa akin yan. Tinatuan ko siya. Kalaunan, sa tulong ni Mewo, nagbagong buhay naman daw ang kanyang tatay Manolito. Nagulat ako na biyahe na siya ng jeep. Pag galing niyang biyahe, may dala ng bigas, may dala ng ulam. Pero taong 2013, ang kanyang ama, bigla na lang daw nahirapang huminga. Ma! Papa mo! Hindi mo alam kung tulog o ano, pero nakita ko, umihi. Binuhat namin. Sa sobrang bigat nga, laylay yung puwet niya eh. Ang kanyang tatay Manolito, inatake na pala sa puso. Ni-revive. Wala na, hindi na ano. Nagbabago na siya, saka naman siya nawala. Busi na kami sa unahan, boss! Natake, oh! Ang sarap kasi ng may tatay. Ako, tatay ako, 4 anak ko. Wala akong mahingaan, kumbaga mahinga na. Pagod na ako, yung gano'n. Kaya ako, sabi ko, na nararamdaman ko noon, para ko siyang tatay. Tabi mo! Ang utak ko noon, di ko inisip na hindi ko siya kamag-anak. Wala akong inisip na gano'n. Kaya kung makikita mo sa video, yung galit ko, yung gano'n. Iyak tuloy ako. Seryoso talaga. Seryoso. Ang panalangin ni Mewo ngayon, kung hindi niya naisalba ang kanyang ama nung nasa bingit ito ng kamatayan, sana mailigtas niya ang buhay ng isang estranghero, si Tatay Arturo. Dating driver si Tatay Arturo. Ngayon lang ang binuhay namin sa aming 4 na anak. Close siya sa mga anak niya. Pero katulad ng Tatay Manolito ni Mewo, meron din daw itong bisyo. Isang kaha, sigarilyo araw-araw. Katunayan, hindi raw ito ang unang pagkakataong inatake si Tatay Arturo. Pangatlong stroke, umiiyak na ako kay pakiramdam ko hindi kami aabot ng ospital. Makaintindi na emergency, ayaw tabi. Natake. Samantala, makalipas ang halos 10 minuto, sina Mewo ligtas nang nakarating ng ospital. Ay, laban lang ha. Laban lang. Andito na. Nanay, Wala na akong maisip kay naninervyos na ako. Nangihina na pati tuhod. Tinulungan ako ng bata. yung may tubig, baka kayo rin maano. Ang tawag namin doon ischemic stroke. Sa tindi ng init ng araw, pwede yon mag-trigger ng stroke. Sa isang taong matagal na may sakit. Ang tabayanan natin huwag bumagsak. Kasi 80% ng namamatay sa inatake ay hindi dahil sa atake, kung hindi bumagsak. Yun naman mga major stroke na pumuputok yung ugat. Within a few minutes, nawawalan sila ng malay. Kailangan lang na madala sa ospital. Si Tatay Arturo, maswerteng nakaligtas.
Nung magising ako, doon ako sa hospital. Sabi ng asawa ko, yan ang naghatid. Salamat anak ha, salamat sabi ko. Mabuti na lang daw at may hulog ng langit na nag-alok sa kanila ng tulong. Malaking pasasalamat ko. Kasi kung wala sila, baka wala na akong asawa. Matapos ang 3 araw na pagkaka-confine sa ospital, si Tatay Arturo lumabas na nitong Huwebes. Nung bago sila umalis, dumukot pa siya ng pera. 3,000 plus, inabot niya sa misis. Bihira yon, bihira. Ay! Matapos mabalita ang nakalabas na ng ospital si Tatay Arturo, tung Biyernes, dinalaw siya ni Mewo. Wala ka pa. Ha? Wala na sana ako kung wala ka pa. Salamat talaga, salamat. Bahagi ka lang. buhay. Ang hindi alam ni Mewo, siya pala ang masosorpresa. Ayun sobrang masaya to. Sa aming pagbabalik. Dahil sa pagiging maagap ni Mewo, ang estrangherong naabutan niyang na-stroke sa Cavite na si Tatay Arturo. Natake Tabi mo! Nailigtas niya sa tiyak na kamatayan. Itong taon to maging bahagi sa buhay ko na to. Makakatulong siya na magkaroon ako ng pangalawang buhay. Gayunman, sa kabila nito, si Mewo hindi pa rin nakaligtas sa mga pambabatikos. May nagsasabi, bakit mo binidyo? Hindi ko binidyo. Naka-live talaga ako. Kahit i-check nila yung page ko, araw-araw ako naka-live. Sa totoo lang, hindi ako nakapag-ask na personal o message kasi hindi naman kami magkakakilala. Asawa ko yung nagpilit sa akin, i-re-upload mo to motivate others. Ay! Nitong Biyernes, dinalaw ni Mewo si Tatay Arturo. Salamat. Wala na sana ako kung wala ka pa. Kailan ang tatay ko kaya? Pwede ba? Pwede. Ha? Pwede. Welcome na welcome. Welcome na maging anak, bahagi ka ng... Salamat po. Teka, nakita ko kasi... Ano? Okay ba? Suot mo. Wait lang. Hindi ko nagawa sa tatay ko yan, kaya alam ko masaya yun. Proud yun. Kaya alagaan niyo buhay niyo ha. Tatay, dinrawing ko kayo. Biglaan lang po ito ha. Pagalit sa iyo, anak. Opo. Talagang iingatan. Mukhang mas gwapo ako dito. Inedit ko po kayo. Ayun oh. Oh, ha? Dalawa na. Oh. Ba? Ayos? Gawa mo na ito. Oo, inedit ko po yan. Ang hindi alam ni Mewo, ang pamilya ni Tatay Arturo may inihandang sorpresa sa kanya. Ikita mo na. Ay, salamat po. Ayun oh. Isang litrato kung saan kasama na niya ang namayapa niyang ama. Masaya to. Sobrang masaya to. Ay, ito ano lang po to ha. Konting grocery. Nayan. Dapat ako nga ang wala ko yun. Buong pusong binigay, tatanggap ito. Basta ito, tinuturi ko na itong anak ko. Buong puso akong nagpapasalamat sa lahat ng tumulong sa akin. Hindi man nailigtas ni Mewo ang kanyang ama noon. Tabi mo! Sa isang estranghero, nabigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Ang taus-pusong pagmamalasakit sa kapwa. Tunay ngang walang kinikilala. Sa unang tingin, tila mamamalik mata ka. Ka-look-alike kasi nila ang mga sikat, pati na ang mga kontrobersyal. Laman siya ng mga balita nitong mga nakaraang linggo. Witnesses lang po ang inuot
Sabi niyo po ngayon sa amin, resource persons kami. Pinag-usapan ang budget hearing niya sa Kongreso. I will forgo the opportunity to defend the Office of the Vice President 2025 budget proposal. She may not like my answer. She may not like how I answer. But I am answering. Bukod kay Vice President Sara Duterte, Naging matunog ang napabalitang pagkikita nila sa Bicol ni dating Vice Presidente Leni Robredo. At maugong din ang usap-usapan na may inihahanda ng impeachment complaint laban sa kanya. Hindi ako aalis dito dahil nilagay ako ng mga tao dito. Si Vice Presidente Sara Duterte. Hindi kami takot. Sumasagot lang kami sa kanilang mga atake sa amin. Pero sa kabila ng mga hinaharap na kontrobersya, gaano katotoong kamakailan lang, naispatan daw siyang tila unbothered lang sa isang bar, pa-party-party lang? Is that real o pake? Ang nasa viral video, nahanap namin hindi sa Davao City, kundi sa Quezon City. Pero paglilinaw niya, she may not be the vice, pero papasa raw siyang doppelganger nito. Siya ang 23 anyos na waiter na si Tasha o mas kilala ngayon online bilang si Inday Tasha. Madam Chair, ako po si Inday Tasha. Inday Tasha! Inday Tasha! Inday Tasha! Bali, nag-start po siya, nag-graduate po ako nung senior high school. Nag-graduation pic po kami. Napansin po nila na parang kahawi ko po si VP. Noong 2022 po, habang nagsaserve po ako, Inday Sara! Sumisigaw-sigaw po sila ng Inday Sara. So ako naman po, yung signature post po ni VP, ganyan-ganyan po siya. Nilalaro-laro ko lang din po, gumaganang-ganyan po ako. Hi ma'am, thank you for waiting. Here's your order, ma'am. Bakit hindi luto? Madam Chair, she may not like my cooking. Ma'am, I cook it with love. Kaya si Tasha, mas kinarir ang panggagaya kay VP Sara mula sa pananamit, postura, hanggang sa kilos at galaw, on fleek. Hand gesture po, yung mannerism po is inaaral ko po siya at ginagaya ko po. Unti-unti na pong kumakalat po yung mukha ko sa social media po. Si Tasha, hindi lang daw basta ng gagaya, updated din daw siya sa usaping politika. Pag meron po siya mga issue, kung ano yung mga lumalabas sa balita, syempre tinitinan ko po yun. Gaya ni VP Sara, malapit din daw si Tasha sa kanyang ama, nakasuporta, lalo na sa kanyang pagiging trans woman. Hindi ko makalimutan yung tatay ko po nung gabing umuwi po ako na galing po ako sa pagtitinda ng sampagita. Sabi niya po sa akin, yan yung dalaga ko. Sobrang sipag na. Dahil ikaw ay isang kaibigan, may regalo ako sa'yo. Storybook para sa'yo. Ginawa ko lang naman po itong content to entertain po, para po magpasaya po ng tao. A day in a life! Dahil sa pagiging ka-fest nila ni VP Sara, nadagdagan daw ang kanyang mga racket. Proud po ako sa sarili ko dahil yung kapatid ko po is napapag-aral ko po, parang ngayon college na po siya. 13 kami magkakapatid. For me, nag-stop ako ng college ko po para sila muna po unahin ko. Ako, ito na muna, magtatrabaho muna ako para sa kanila. Muling na-cite in contempt si dating presidential spokesperson Harry Roque matapos hindi dumalo sa pagdinig ng House Quad Committee kanina. Sa buwang ito naman, pinaghahanap ang dating presidential spokesperson na si Attorney Harry Roque ng mga tiga-House of Representatives para sa pagpapatuloy ng investigasyon sa pagkakasangkot ng kanyang pangalan sa Pogo. I move, Mr. Chair, that we hold Harry Roque in contempt. Pero ano itong namataan daw ang abogado sa Taytay Rizal? Mula sa hugis ng mukha, hairstyle, mata, pati na salamin, mapapa-second look ka talaga. Ang kahulmaraw ni Attorney Harry Roque na na-cite for contempt ng aming team, Your Honor, siya po ang 31 anyos na si Mark. Alam mo kasi,
Kaya naman, we need to be very more careful on what we report kasi hindi natin alam kung paano magre-react ang taong bayan. But yes, I'll take your word for it. I'm more relaxed now. 2016, yung isa sa mga ka-team ko, lumapit sa akin, sabi niya, Haji, parang kamukha mo yung Harry Roque. Pag uwi ko, sinearch ko talaga siya. Nagulat ako kasi sabi ko, kamukha ako nga. Tinanggap ko na kamukha ko na siya. May mga nagpapapicture na sa akin. Minsan, nakaka-trigger siya ng social anxiety kasi natatakot ako minsan baka pag magpa-picture sila, maasim ako. Baka may masabi sila, ano ba yan? Ang asim naman nung gumagaya kay Harry Roque. Ang laban po natin ngayon ay pwersa ng kadiliman, laban sa pwersa ng... I'm making sure na kabisado ko yung linya niya. At the same time, alam ko yung rising and falling intonation ng kanyang tone. Dahil talaga namang sinusupin nila ang mga kritiko ng administrasyon na ito. When I'm watching his videos, ginagalaw ko talaga yung kamay ko, ginagaya ko. So natatakot ako kasi mas mukha na akong Harry Roque kaysa sa kanya. Si Mark, likas daw talagang komedyante. Katunayan, racket talaga niyang mag-stand-up comedy. Sa silang party list, itataas natin ang normal BP to 190 to 100. Dahil may pinagkaiba kami at ini-impersonate ko siya, that doesn't mean na dapat parehas kami ng point of view sa buhay at ng pinaglalaban. Next question, please. Nag-reach out. Sana hindi, kasi natatakot ako eh. Baka kasuhan ako. Hindi, joke lang. Alam ko naman may naiintindihan niya yung ginagawa kong content. It's actually for the memes. It's actually for the laugh. Hindi po ako nagsisinungaling. Isa naman sa mga nagpahirap sa paghuli sa sinuspinding Bamban Tarlac Mayor na si Alice Go, ang pagkakaroon di mano niya ng decoy o yung paggamit ng kamukha niya para lituhin ang mga pulis. Sadya ba talaga yun? Pero kung sumuko na ang decoy ni Alice Go, sino itong babaeng nakilala namin sa Ormoc City sa Leyte na parang carbon copy rin niya? Your Honor, hindi po ako lumaki sa farm, pero lumaki po ako sa probinsya. Siya ang 17 anyos na si Nat. Sabi po ng mga kaklase ko na kamukha ko po daw si Alice Go. Alice Go! Alice Go! Ito po yung mugshot ko. Grade 12 na si Nat. At katulad ni Alice Go, si Nat meron din daw paboritong guro. Si Ma'am Melody. Teacher ko po siya sa grade 11. Favorite teacher kasi favorite niya din po ako. Sabi ko nga sa kanya na, pwede, anak na lang kita yun. Ito po yung front door namin. Ito naman po yung back door namin. Dito po ako lumalabas. Your Honor, hindi ko na po alam. Kung si Alice Go, marami raw impormasyong hindi naaalala, si Nat naman daw, likas na makakalimutin. Minsan, nakakalimutan ko yung mga utos ni nanay. May aaminin po ako. Kahit makakalimutin po ako, with honors po ako, Your Honor. All over the news naman ang pinakabagong coach sa The Voice Kids, ang leader ng SB19, si Pablo. Pero maraming SB19 fans o 18 na namamalik mata nung nag-viral ang TikTok videong ito ni Pinunong Pablo na may kaduet na girl version daw niya. What? Wala raw yang filter dahil ang leader ng Kings of P-Pop na SB19 para talaga silang pinagbiyak na bunga. Siya ang 25-year-old 18 din na si Jessie. 2019, yung friend ko bumisita sa bahay namin. Nag-selfie kami, tapos pinost niya sa Facebook. Uy, kamukha mo si Pablo, ganyan. Madami po nagsasabi sa mata daw po, sa kilay. Flattering, syempre, kasi nako-compare ka sa isang sikat na personalidad. Simula nung makilala ang look-alike niyang si Pablo at ang grupo nitong SB19, si Jessie, naging instant fan. 10 out of 10. Perfect.
Itong year na to, first time kong maka-attend ng face-to-face concert. Naging sobrang memorable talaga siya sa akin. Ang dami ko pong mga nakilala na fans rin ng SB19. Ang babait po nila, sobrang accommodating, feel po nila na welcome ako sa kanila. Ito na lang po yung natira na merch ko galing sa concert. Si Pablo lang, ayun. Sa pamamagitan din daw ng pagfa-fangirl, mas tumaas daw ang kumpiyansa niya sa kanyang sarili. Elementary to high school na actually nabubuli po ako physically. Na-nominate ka as muse, tapos pagtatawanan ka. Dumating sa point na wala nang gusto makipagkaibigan sa akin. Ngayon po, ang dami na pong lumalapit, ang daming gusto makipagkaibigan. Pablo! 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 Pagpatuloy lang po nila yung pag-inspire sa mga tao. She may not like my answer. Sa init ng mga kontrobersya ngayon, sa showbiz man o sa politika, sa totoo lang, nakakaduling na. May kambal na mga tisoy sa Daet Camarines Norte na kinagigiliwan ngayon online. Ang magkapatid kasi na parehong guwaping at kutis yayamanin, batak sa trabaho sa bukid. Kalimitang ang mga magsasakang babad sa bukid, sunog ang balat. Kaya agaw pansin sa sagingang ito sa Daet Camarines Norte. Do you speak Tagalog? Ang dalawang magsasaka na hindi lang magkamukha, tisoy na tisoy pa. Sila ang kambal na sina Edwin at Edward. Nagulat po ako kasi tsura nila mukhang foreigner po talaga. Marunong talaga sila sa mga gawaing bundok. Pero kung akala ng iba na for the content lang ang pagtatrabaho nila sa bukid, nagkakamali sila. Dito sanay na po kami sa trabaho na ito. Dito sila mga kalingap sa bukid na ito. Pero paanong sa gitna ng sagingan, may mga subsob sa pagtatrabahong kambal tisoy. Identical twins sina Edwin at Edward. Copy-paste ang mukha mula kilay, mata at smile. Si Edward po, siya ay mas matangkad. Pagdating naman po kay Edwin, mas maliit, mas malaman. Gayunman, magkaiba raw sila ng ugali. Kung ako OA siya nan salam. Ako yung madaling magalit, lalo na pag yung gamit ko pinapakialaman. Magkatuwang ang kambal sa gawain sa bukid. Tanggal kami ng damo rito sa linya. Para yung nutrients hindi sa sa mapunta sa damo. Mahirap talaga lalo na pag pag mainit yung panahon. Ito raw kasi ang sukli nila sa kapitbahay nilang si Henry na nagmagandang loob na pag-aralin sila dito sa Bicol. Determinado silang mag-aral, handa silang magsakripisyo. Hindi kami pinagtrabaho pero kusang loob na kami na yung nagtatrabaho. Sanay na rin yung katawan namin sa trabahong bukid. Dito sa Froilan D. Lopez High School, nag-aaral ang kambal. Bagamat 20 anyos na, parehong nasa grade 12 pa lang ang dalawa. Nahinto kasi sila ng pag-aaral. Napakabait po talaga nila at napakamatulungin. Sa classroom, kapag nagpalinis ako, sila yung naglilinis. Dahil sa kanilang looks, as expected, parehong campus crush. Ang pogi! Crush ko po yung isa. Pagka-insecure ko. Siyempre, nalamangan na naman ako. May mga babae nagbigay sa akin ng biskwit. Natutuwa ako kasi libre na merienda po. Kung madalas, pawis at sunog sa bukid, ang dalawa nagtatransform naman daw sa tuwing sumasali sila sa male pageant kung saan madalas pa silang maglaban. Ako nanalo ako. Tapos si Edward pang ilan ka nga? Pang-apat siya. Bagamat kutis yayamanin, ika nga, sa totoo lang daw, hirap sila sa buhay. Nag-start kami, 11 years old kami. Hanap buhay namin yung saging, rubber, niyog, nabinta para pambili ng bigas. Pag galing kami sa school, ritso kami sa uma namin. Ang baho namin yung gabi or kamuti. Minsan, 3-4 sa isang
week. Kain kami ng bigas. Nung time talaga nakapos kami, yung time na kumain kami ng kamote karlang sa loob ng isang buwan. Dahil dito, kung ano-anong racket daw ang kanilang pinasok. Twitter, sa ukay-ukayan at saka sa mining, binubuli ako nila. Sabi nila, pogi ka lang, wala ka naman pera. Anhin mo ang kapugian mo tapos mahirap ka pa sa sa daga. Ba't kayo napadpa dito sa Philippines? Di kayo bagay dito. Australianong mahirap, ganun. Australianong taga-bundok. Masakit. Kasi nung bata pa kami, binubuli kami hanggang sa pagtrabaho namin, ganun pa din, walang nagbago. Kung kasakasama lang daw sana ng kambal ang tunay nilang ama, malamang nag-iba ang naging ikot ng kanilang mundo. Kung nandito si Papa, hindi sana ganito yung buhay namin. Nasaan ba ang tatay ng kambal? Ang kasagutan nasa kanilang ina na nasa Laak, Davao de Oro. Si Maribel. Bago pa man daw nagkaroon ng bagong pamilya, una na raw umibig si Maribel sa ama ng kambal. You look nice. Si Max, isang Australiano. Naging suki raw ito ni Maribel sa pinasukan niyang internet shop sa Pampanga taong 2003. Gusto siya nakig-stress sa ako, iyakong gipangutanak sa akong pangalan. Ingon ko saya nga, si Belinda. Wa man ko nagtugan sa akong tinuod nga pangalan. Maputi, gwapo siya na tao. Medyo matangkad siya. Parang blondie yung buhok niya. Ingon siya nga, gusto ba daw kumukuyog sa iya? Ingon ko nga, okay lang, mukuyog ko sa imo ha. Ang pagsasamang yun ni na Max at Maribel, nagbunga ng kambal. Paggawa sa mga bata, puti jud kay sila kanang nataas kay ilong puti. Bulaw ang ilahang buhok. Ako na siyang giingnan nga, naasay kambal nga anak nga sa ako Pero, No, that's not mine. No. Sorry. No. dili gyud siya matuo. Mao tong hiubos ko sa iya. Sa sama ng loob, si Maribel, Belinda, I want to talk to you. nagpa siyang umuwi ng Mindanao. Nakita niya ako, tinawag niya ako. Pero hindi ako tumingin sa kanya kasi nagagalit ako sa kanya. Habang humihilom daw ang sugatan niyang puso, nakilala niya ang sikyo na si Eduardo. Para patunayan ang wagas na pag-ibig ni Eduardo sa kanya, handa raw itong tumayong ama sa kanyang dinadala. Kaya nung iniluwal ang kambal, isinunod na ang pangalan ng mga ito kay Eduardo. Ako na po ang umako. Ang pangarap po nila, ako na po lahat, nag-alaga po sa kanila. Ginawa ko po yung nararapat na tunay na tatay po sa kanila. Minahal ko na po sila na para pong tunay kong anak. Kinalaunan, sina Maribel at Eduardo, nagkaroon pa ng 6 na anak. Napapansin ko na noon na iba ako sa mga kapatid ko. Yung kulay ng balat namin magkaiba. At saka sa mukha, ilong, at saka sa height din. Dahil dito, ang kambal naging tampulan ng tukso. Nasaan daw yung papa nila, gusto nilang makausap. Sabi ko naman sa kanya na mahirap magkausap sa daddy ninyo kasi malayo yung lugar nila. Wala akong tampo sa nanay. Pasalamat nga ako sa mama ko. Kasi nang dahil sa kanya, nito kami nung nalaman namin Australian, research ako sa TikTok. Ayun, naglabasan mga kalahi namin. Pero hindi raw madali ang lahat. Si Maribel kasi, hindi naalala ang apelyido ng ama ng kanyang kambal. Wala naman ko kailangan hinumduman nga. Pangalan niya Max. Gusto ko na talaga makita si Papa. Para buo na yung namin, pagkatao. Katawag ko ng inhaling sa Diyos na balang araw mag-meet kami, na magkasama kami para kompleto na kami. Sa pag-asang magkaroon ng lead sa pagkatao ng Australianong ama nina Edwin at Edward, nagpunta ang aming team sa Pampanga para magtanong-tanong. May computer shop po ba dito? Malapit sa Mr. JJ daw. JJ, Maribel Gilas or Belinda. May nakarelasyon po siyang foreigner, nagkaanak siya na kambal. Baka may nakita kayong lalaki na kamukha nitong mga kambal. Lalapos sa pakin. Dumadaan po dito? Ang sabi ni mama sa amin, may sinulat siya sa papel. Nakalagay yung pangalan ni Papa, full name ni Papa at saka address. Nasaan na ang sinasabing papel? Ano pa kaya ang mga impormasyong isisiwalat ng kanilang ina? Gusto ko naman talagang magkita sila sa tatay niya. Susunod na. Do you speak Tagalog? Nakaintindi ka Tagalog, bro? Apo. Ay, Tagalog naman pala. Tisoy na kambal sa Daet, Camarines Norte. Agaw pansin dahil sa kabila ng imported nilang looks, banat sa trabaho sa bukid. Binubuli ako nila. Australianong mahirap, Australianong taga-bundok. Ba't kayo napadpa dito sa Philippines? Di kayo bagay dito.
Sabi nila, pogi ka lang, wala ka ng pera. Anhin mo ang kapugian mo tapos mahirap ka pa sa sa daga. Minsan natatanong ko rin sarili ko. Kung nandito si Pap, hindi sana ganito yung buhay namin. Sa pag-asang magkaroon ng lead sa pagkatao ng Australiano nilang amang nagngangalan daw na Max, tinungo ng aming team ang computer shop sa Angeles, Pampanga, kung saan daw ito noon madalas tumambay. May computer shop po ba dito? Computer shop daw malapit sa Mr. JJ daw. JJ, oh. Kasi 2003 nagstay yung hinahanap namin. Ano pangalan? Belinda, tawag sa kanya. Nabuntis kasi siya ng isang foreigner, Australiano. Nagkaanak sila ng kambal. Nahanap namin yung foreigner na yun kasi dito raw sila nagkakilala. Dito matagal na pala to. 2003, nandito ka na? Oo, dyan na siya. Baka po kilala nyo ito, Belinda. Nagtrabaho raw sa computer shop or dito sa street na to. Dati kasi puro computer rin dyan eh. Ngayon mga salon na siya. Baka may nakita kayong lalaki na kamukha nitong mga kambal. Marami kasi yung ganun. Pero sa kanilang pagtatanong, wala silang nakuhang bagong impormasyon. Ang sabi ni mama sa amin, nung bata pa ako, may sinulat siya sa papel. Full name ni Papa at saka nakalagay yung address ni Papa rin, nawala. Pero sabi ni Mama, si Papa nasa sa Sydney, Australia. Wala na may kontak hantod karon. Kaya nawala ang iyang kompleto nga address. Edwin, Edward, sana maintindihan ninyo. Hindi naman ako perfect sa mundong ito. Sana patawarin ninyo ako sa nangyari sa inyong buhay. Gusto ko naman talagang magkita sila sa tatay niya. Hindi ko naman talaga sinadya yung nangyari sa kanila eh. Bigo man sa ngayon, sina Edwin at Edward, umaasa silang hindi ito ang katapusan para mahanap at makilala nila ang tunay nilang ama. Sorry pa ako, hindi ako marunong mag-English. Namimiss ko na po kita, tatay. Kahit iniwan mo kami ni Mama, wala po akong galit sa'yo kahit konti. Sa mga nakikilala sa tatay ko, sana matulungan niyo kami na mahanap ang tatay namin. Kung sino man yung kaibigan ni Mama dati, baka nakakilala niyo si Papa dati, sana matulungan niyo po kami na makita namin yung Papa namin. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.